Ano-ano nga ba ang School of Thoughts in Criminology? Magandang buhay, ako si Binibining Divine Grace, isang registered criminologist dito sa Pilipinas at pag-usapan natin ang una at pangalawang School of Thoughts in Criminology dito sa video na ito. Ano nga ba pag sinabing School of Thoughts? Pag sinabing School of Thoughts, ito ay grupo ng mga tao na mayroong sari-sariling teorya patungkol sa isang bagay. Pagpupukusan natin ay teorya patungkol sa kriminolohiya. Ang teorya sa pag-aaral ng criminology o ng kriminolohiya ay tawag na demonological theory. Ang konsepto na to ay theological, sapagkat ang panahon na ito, naniniwala ang mga namumuno o nagbibigay ng parusa na ang isang tao ay possess o inaalihan ng masamang demonyo. Kaya siya nakakagawa ng mali o nakakakumit ng krimen sa society. Sa madaling salita, possess siya or kinokontrol siya ng masamang spirito kaya hindi siya makaakto ng maayos. Para mabigyan ng hustisya yung tao na nagawan ng krimen o yung biktima, kailangan dumaan ng suspect sa trial by ordeal or trial by combat. Ano ba ang mga ito? Pag sinabi nating trial by ordeal, ibig sabihin kailangan dumaan ng suspect na ito o ng taong nasasakdal sa isang sitwasyon na magpapatunay na hindi siya ang gumawa ng krimen o siya ay isang inosente. Example nito na pinapractice noong unang panahon ay kapag ang taong nasasakdal, kailangan niyang lumubog sa kumukulong mantika. At kung siya ay inosente, pag alis niya ng kamay niya sa kumukulong mantika, wala dapat blisters o sugat o anumang pamumula sa kanyang braso. Ngunit kung siya naman ay nagkaroon ng sugat o sakit, nagkaroon ng blisters sa kanyang braso, guilty sa nagawa niyang krimen. Naniniwala sila noong unang panahon na sasamahan ka ng Diyos kapag ikaw ay inosente. Pangalawang school of thoughts o teorya ng pag-aaral ng kriminolohiya ay tinatawag na classical school of thoughts or classical theory. Sa classical theory naman, nakabase sila sa free will o layaan na pumili ng bagay na kanyang gagawin or malayang pagdidesisyon. Teorya na to, naniniwala sila na ang isang tao ay may kapasidad o kakayanan na mag-isip ng tama o mali. Bata man, matanda, babae o lalaki. Kaya sa classical theory, hindi exempted kung ang nag-commit man ng krimen ay bata or matanda. May problema man sa isip o wala. Basta sa classical theory, ang focus nila ay crime. Dahil sinasabi ng theory na to o ng teorya na to na ang isang tao ay may kakayanang mag-isip, pumili ng mali sa tama. Mayroon pa po tayong theory number 3 and theory number 4 sa susunod na video. Kung ikaw ay isang criminology student, isang registered criminologist, and aspiring registered criminologist, pwede ka pong mag-comment dito and pag-usapan natin ng mas malalim ano ba ang demonological theory and classical school of thoughts. Thank you and God bless.